Nakatabla po ako sa world champion na si Grandmaster Jowin Jun nung nakalaban po namin sa Asian Chess Rapid Team Championship, yung Team China. Ngayon bukod po sa China, may malakas pa pong lumahok dito. Ito po yung Team Russia naman, na kung saan nakalaban ko po sa board 1, walang iba kundi si Grandmaster Ivan Rusum. Medyo matindi po yung laban na ito dahil opening pa lang. Ala dubog na si coach, sacrifice agad. Tingnan nyo po, no, puti po ako dito. So nag-ipor po ako, Sicilian yung pinawalan ni Ivan Rusum na sinagot ko po ng paborito kong Sicilian Alapin C3 lang. So nag-knight F6 po yan, yun yung pinaka-common reply approach dito sa Sicilian Alapin eh. So tinulak ko po yan, inatake yung kabayo, tumalon. D4 lang, kinapture niya, binawi ko po ng pawn, and then nag D6. After D6, Bishop C4 ang aking tinira. Hindi po yan yung pinaka-common. Ang pinaka-common kasi dyan, Knight F3. Pero pinipili ko tong Bishop C4 kasi kadalasan dyan nagna-Knight B6 which is the number 1 engine move. Tapos, checkin ko yan. Now, after check, kadalasan hinaharang yan Bishop D7 which is number 1 engine move naman. At dito po, ang number 1 engine move po ng white is to go A4. Pero ako, hindi ako naghahanap ng number 1 engine move. Naghahanap ako ng pwede tayong mag-sacrifice sabay resign. No, ang tinira ko po dito, madalas ko na itong nalalaro pag blitz nga lang, E6 lang. Isa pong matinding sacrifice agad ng bishop na kung saan yung kalaban natin hindi po kinapture. Pero ipapakita ko bakit hindi maganda pag tinakes kasi may Queen H5. Ayun. So may threat po dito. Tapos may threat din doon. So ang kadalasan pong ginagawa talaga diyan is Queen C8 eh. Ayan oh. Binibigay po ito tapos hinaharang po Queen C6. Ganyan. Tapos takes. So halos equal pa rin naman. Okay pa rin kahit papaano. So ibalik po natin. Yung po ang idea niyan. Kaya ang ginawa niya, kinapture niya yan ng pawn. So thinking, one pawn up ako, wag nating paguluhin. Pero inatras ko lang yung bishop eh. Bakit? Para lang hindi mapalit. Wala talagang threat yan. Joke lang po. Ang threat ko po dyan, mamatihin ko siya. Kaya napilitan po yan mag G6. And after G6, eto na oh. H4 lang yung pinawalan ko. Nagmamadiling tumira si coach dyan. Nag-bishop G7 lang, hindi pinansin. Oh. In H5 ko lang, yan talaga pinaka-tema niyan. Sige, kainin mo to, pero kakapture ako doon. Ayan, oh, luluwa yung king mo eventually at baka mamati yan dyan. Anyway, ang tinira po ng kalaban ko, mabilisan ito, Bishop C6. Tingnan nyo po yung oras namin. Ang time control po nito ay 15 minutes lang, pero lumagpas 16 minutes kami. Ibig sabihin, alam na alam din ng kalaban ko yung ginagawa niya. So pagka Bishop C6, ano po bang threat niya? Gusto niya pong kainin ito na sinagot ko po ng Queen G4. Number 1 engine move. Medyo mabilis ko din tinira yan. May pressure na dito. May depensa pa. Pagkatira ko po ng Queen G4, tumira po ng Queen C8 na mabilis din tinira ni Ivan Rusum. Hanip na to. Ang bilis tumira. Kala mo Grandmaster. GM pala talaga. Visit. Anyway, pagka Queen C8, ano bang tema? Ang gusto niya pong gawin, bukod po sa depensa dito, kakapture doon, may capture doon. Yun yung kanyang plano. So, ang ginawa ko po, nag-knight develop ako na hindi pala maganda. Ibalik ko lang, no? Ang engine move po kasi is knight C3 daw. Yun daw ang mas maganda. So, similar idea na depensahan pero inuna to. Ako naman, inuna ko to kasi may mga idea ako baka gusto ko mag-casting sa queen side or sa king side pa eh. Mamaya-maya. Anyway, punta po tayo sa nangyari. Nag-knight E2 na nga at nag-knight A6 siya. Good move. Naku po. Slightly better na siya dito. Ang bilis na mira ng GM, no? Pero alam niya ginagawa niya. Iba talaga mag-isip ang mga GM, no? So anyway, ako po ay natakot na tatalon yan dyan. Kasi yan talaga threat niyan eh. Kaya napilitan ako tikman na yan eh. So pagka-takes niya, kinapture ko po yung G6, binawi niya ng pawn, kinapture ko muna yung tore, binawi niya ng bishop, kinapture ko yung pawn, at nag-king move lang. Ang ending po sa posisyong ito, slightly better pala yan for the side of black. Lamang pa pala siya. Akala ko lamang ako eh. To be honest, during the game, I felt like I'm a little bit better. Pero tingin ko dahil po sa kanya pong
pair of bishop. Though, akala ko lamang ako dahil medyo pangit yung pawn structure, hindi pala totoo yun. Ang ginawa nga lang po, nag-knight po ako develop and then nag-queen lang po dun, in-endgame lang. Kinapture po yan, tinakes, and then nagtulak lang ng pawn para po hindi makapture. Of course, tumira po siya ng bishop f6 na sinagot ko ng bishop lang po sa e3. Kung mapapansin nyo, medyo natagalan ako ng konti dyan. Do lamang pa rin ako sa oras, hindi kasi ako sigurado sa tiradang ito dahil alam ko may paparating na knight sa c4. Okay, ibabalik ko lang kasi marami po akong inanalyze dito. Baka pwede mag b3 ka muna, coach, bago ka mag bishop move. Hindi pwede kasi may ganito agad Hindi na makagalaw yung bishop Kaya napilitan ako i-diretso na Ngayon, inalaw ko na po yung knight c4 and then binitri ko, knight takes bishop, pawn takes knight, at ang ending, nagkapalit-palit po ng pyesa, meron siyang pair of bishops. Ngayon, usually lamang yan yung may dalawang bishop compare po sa dalawang knight. Ang nilalaban ko lang dito, actually during the game, feeling ko, okay ako talaga dahil sa pawn structure. Meron po kasi akong pass pawn, tapos double isolated siya dito, double pawn siya dito. Kaya sabi ko, okay ako dito, pero it turns out, mali ang aking evaluation according sa engine, lamang daw po ng konti ang item. Anyway, nag-rook h8 po yan. Ayan. So, kailangan niya kasing pumasok. Papasok po, kaya napatalon yung king ko sa d2. Nag-rook h2, pumasok at sinagot ko po yan ng rook sa may g1 immediately para rook behind the pass pawn. My plan is to keep on pushing the pawn. So, ang ginawa niya po, bishop sa f3, taking advantage of the pin. Na siguro iniisip niya, magki-king move ako to avoid the pin. Pero ang problema sa king move, may ganire. Ayan, hindi ko na maitulak yan, may ganun pa. Kaya ang ginawa ko, sayo na yung pin na yan, solid naman yung depensa, tinulak ko na po yung pawn At kung mapapansin niyo po, medyo binibilisan ko yung tira ko dyan Lamang po ako ng 4 na minuto. 6 minutes na lang po kasi si GM Ivan, samantala ako 10 minutes pa. Ang tinira niya po e5. At pagka e5 niya, medyo napaisip ako ng konti because I'm not sure how to proceed May iniisip po kasi akong tulak. Kaso ang iniisip ko, pag tinulak ko, kakapture rin to. Pag tinake siya yun, capture na naman dito with the checks, tapos kakapture lang doon. So, hindi ko gustong gawin yun. But it turns out that's the best move. Ang ginawa ko po is, kinapture ko po yung e5 Which is okay din pala. Kasi pagka takes ko sa e5, nag-bishop takes e5, tinirahan ko lang ng king move. Ayan. Very important yung king move kasi kung hindi ko gagawin, ibalik ko lang. Ang threat niya po, takes dito, hindi makaka-capture yung knight kasi nakapin at babagsak yung kabayo. Kaya king move, para pagka takes niya, pwede ako mag-knight takes. Alright, so yun po ang ginawa ko. At ang tinira niya, matindi, parang chess player din talaga, nag-a5 out of nowhere. Para saan yung a5? Tumira lang ng pawn sa Gedli. May ideyang matindi. Gusto niya po umatras dito, tapos chechikin ako ng ganun. Papabagsakin yung aking Yoka baby. Kaya ako, sabi ko, a5 ka, atras bishop mo. Sige, atras mo lang. g5 lang ginawa ko. Bakit ko po g5? Sige, umatras ka. Alam ko yung plano na yan, nakita ko na yan. Pero may simpleng depensa, a4 lang. Ayun. So, bakit po may a4? Pag chumik ka kasi ihaharang ko lang yan. Tapos, ayan pa rin yung aking pass pawn. To be honest, during the game, feeling ko, lamang na ako dito. Kasi yung pass pawn ko, maitutulak ko na maitutulak kahit pair of bishop siya. Pero, according sa engine evaluation ngayon, equal lang pala. Anyway, tumira po siya ng bishop g7 para ma-prevent yung aking tulak na sinagot ko po ng knight b5 pa rin. Para saan? Bukod po sa pressure sa pawn, pwede po akong umikot dito at ang goal square ko is this para ma-atake yung bishop, tuloy-tuloy yung pawn. Yan yung plano ko. So, ang ginawa niya, in a6 niya. Ayan, na-provoke ko pa yung a6. Wala na siyang bishop a6. At pagka-atras ko doon, feeling ko talaga, lamang na ako dito Pero equal pa rin pala, Anyway, nag-rook f2 po siya. Bakit? To prevent po yung talon ng kabayo doon na sinagot ko ng e4. Ayaw mo akong patalunin. Didepensahan ko na lang. Yan ang aking gagawin. Tinirahan niya lang po ng rook h2. Matinding number 1 engine move pala ito. Hanip na yan Anong plano niyan? Simple lang po. Kasi ganito gagawin ko dyan. Magna-knight f5 talaga ako Tapos persado gumalaw yung bishop Pagkagalaw ng bishop, itutulak ko talaga yan At pagkatulak, ito pala plano niya. Gusto niya pong tumira ng rook
H3. Actually, akala ko, ang pinaka-plano niya nung una, kakapturin niya po ito. Ayan, king takes, tapos pupunta lang ako dito. Yan, ganyan po ang aking iniisip eh, tapos itutulak ko to eh. Yan ang aking iniisip, but it turns out, this is just equal. Kasi, pwede niya pong isacrifice at mauubos naman yung aking pawn. May ganun, no? Equal lang pala yan. Anyway, hindi po yun yung nangyari sa laro. Ang tinira niya po, rook h3. Siguro na time pressure na, hindi pala maganda yan. Hindi pala maganda yan. Kasi nga, medyo passive ang datingan. Pero ako po, passive man yung tira na yan, hindi ko nakita yung tamang tira. Tamang approach. Kasi, ang ginawa ko po is, yung normal, knight lang po sa may G3, from E2 to G3, para makadepensa, para ma-activate. It turns out, ang best mo po dito, ibabalik ko lang, no? Medyo weird na, hindi ko talaga ito maiisip. Babalik yung kabayo. Yan daw po ang best mo. Hindi ko po naisip yan kasi normally kasi pag ganitong rapid, hindi ka naman mag-analyze masyado na based on instinct ang tira dito eh. So, parang ang weird na ipipin mo yung sarili mo dyan na umatras ka, kailangan mo yung knight to defend this. Nung pala, pag ganyan pala, winning na yan, o lamang na yan, dahil hindi naman makabalik dito yung bishop para maharangan. Kasi yung isang knight yung tatalon dito, mapipin ito. Pag tumakbo ka dyan, tirahan ka lang ng rook G4, napakatindi naman nun. And then, kicking mo ba, gaganon, or gaganon, ang dami pong pwedeng gawin. So, yan pala ang tamang tira. Kaso, hindi ko nakita yun. Ang tinira ko po is knight E to G3. To be honest, pagkatira ko nito, akala ko winning na ako. Kasi ang ina-analyze ko lang po dyan, eto pong tricks na tutulakan. Kasi pagkatulak, alam mo, losing ka na Pero may tulak Ayan o. Ayan po ang pinaka-plano ko Tapos pagka takes, di capture na ganun. Yan ang pinaka-idea ko Kaya ako po ginawa yun. Pero, of course, chess player din siya. Nakita niya yon. Ang ginawa niya po, number 1 engine move, king lang po. Ayan, 27 seconds na lang siya. Nakita niya pa yung number 1 engine move. So, ako naman, nag-king E2 na. So, ano pong dahilan yan? Kasi, pag tinulakan ito, ganun pa rin ang gagawin ko. No? Itutulak ko pa rin yung pawn sa G7. Ngayon, pag binantayan niya, since yung king ko po hindi nakapin, pwede po ako mag-knight H5. Yan yung mga aladubog sacrifice na gagawin ko sana Kaso hindi nangyari. Kasi nga pag kinapture po yan, mag-promote either anong pyesa man ang kainin niya. Ngayon pag kinapture niya muna ito, rook takes G7 with a check, halos mamati na yan dyan. King F8 ka, siguro knight takes D6 na lang, may threat doon, wala, ubos. Kaso nakita pa rin niya yung plano ko, siya po ay nag-King F8, though hindi daw po yan best move. Aba, okay pa rin yan, no? Para madepensahan yung pawn. Ang best move daw po is Bishop C8 for some reason. Kasi medyo passive daw to. Dahil after King F8, merong tirada na hindi ko to inasahan. Kakaiba. Rook F1. No? Ibibigay ko lang daw ito. Kasi pagka Bishop takes pala dyan, walang kakahinatnan yan dahil may knight takes na matindi. Hirap makita nito, promise. Pagka knight takes, kakainin, di ba? G7. Yan ang winning lane ko. Daming sacrifice. Hindi daw madepensa, no? Hindi madepensahan. Anyway, ang ginawa ko po is, tirang tao lang. Tirang engine yun Ang ginawa ko po is, nag-king move. Bakit? Coach, di ba may E6? Ayan, nakita ko yung planong E6 na yan Kasi may kasundot po yan na King G4. Ayun. At pagka King G4, nag-Rook H2, meron pong Knight H4. Yan yung aking pinaplano. Meron akong pass pawn dito na defended. At yan po ay tingin ko, to be honest, during the game, lamang na ako. Dahil bukod sa 2 minutes pa ako, yung kalaban ko, 20 seconds na lang. May 10 seconds increment po pala bawat move So, kinapture niya po yung kabayo, napilitan siya, tinakes ko naman yan, and then nag-rook lang po siya doon para atakihin yung pawn ko, no? Natinira ko ng rook F1, and then after King G8, good move na naman siya, Hanip ng GM2, pressure na, tama pa rin tinitira. Just player din Anyway, pagka King G8, tumira po ako ng Rook E6 na that's the best move. The best way to continue though equal pa rin ito, is Rook D1.
no? Ang kainin ko daw to. Kasi nung nag-rook e6 ako, to be honest, akala ko winning na ako dito eh. So mali pala evaluation ko. Kasi pagka bishop takes e4, rook takes lang ako, tulak siya ng pawn. Akala ko winning na ako because of this. Lalapit lang eh. Yan yung aking plano, no? So ang ending, nag-king move po ako eh. Pagka king move, nag-rook takes b3, tumira po ulit ako, king move again, which is not the best way to continue na pala. Ang pinakagustong gawin daw po ng engine is kainin agad yung ito pong pawn na hindi ko ginawa. Kasi may nakita akong rook b7 dito eh. Ayan, ibibigay lang po yung pawn pero hindi mapapalis yung king dito. Kasi tingnan nyo yung knight. Trap po yung knight eh. Trap po yung knight and eventually baka pwedeng pabagsakin to eh. So, hindi ko ginawa yon. Mas pinili kong makatakbo agad yung king. Ayan. So, pagka ilalim niya, saka ko kinapture. Pagkatulak ng pawn, yun pala, may ganun pala siya. Napilitan akong bantayan yan. No? Pag kinapture ko po kasi, let's say, capturein natin, magdi-D3 lang. Hindi ko madepensahan. Ito po kasi ang matinding nangyari. Yung knight ko po, nabantayan ng bishop, walang square. Yan nangyari. Kaya ang ginawa ko, pumunta kaagad ako doon, hindi ko kinapture, tinulak niya, and then nag-rook ako doon. Actually, dito akala ko winning pa rin ako. Kasi may nakita na po akong idea how to get rid of this pawn. Akala ko kasi, pwede pong atakihin ito. Ngayon, pag dinipensan, didikitan, at mapipilitang umalis, capture to. Kaso, tinirahan lang ako ng rook b4 eh. Pagka rook b4, chumek ako, ganon, check ulit, umilalim, and then nag-king move. Mamatiin ko siya, bumalik yung tore, na binalik ko na naman yung tore doon, o hindi na po pwede ito kasi mati ka sa ilalim, kaya persado ka doon. Ngayon, pagkatira niya doon, nag-king g5 ako, nag-king move, chumek na naman, bumalik, tumabi na yung king ko sa bishop, na sinagot lang ng rook doon sa may e6. Sharp din yung kalaban ko eh. So, dinipensahan ko po yan. Chumek na naman siya. Pumasok ako doon. At hinamon niya na po yung tore. Ngayon, pagkahamon niya sa tore, akala ko nag-blunder siya kasi walang oras. Pwede ko kasing kainin. Takes. And then, may idea po ng knight dito with the threat of check. Ayan, ginawa ko yan. Sabi ko, aba, nag-blunder ata siya. Aba, mali. Mali yung ating analysis na nag-blunder siya. Kasi kalkulado niya pala din lahat yan na nagdito po siya eh. And after D2, napilitan po ako mag-knight E3. May nagsabi po sa akin after the game, ba't daw hindi ko to tinira, na miss ko daw. Hindi po, talo po ako dyan kasi may king H8. At pagka king H8, tulak po, king move lang. Hindi ko po mapro-promote yan dahil may bishop. Pag kinapture ko po ito, siya po ang magpo-promote. Kaya ang napilitan ako bumalik at eto na nga po anong nangyari, gumanon siya and tinabla ko na. Ito po ang klase ng pagtabla. Binigay ko na po yung pawn at yung kabayo pero ang ending po nito ay tabla. Marami po nakipag-away sa akin nung nakaraan nagturo ako na ito po ay draw. Pero totoo po yan, draw po yan, wrong color bishop kasi pagka king move mo dyan, hindi na mapapalis yan. Kahit ano pong gawin yan, dyan ka lang mag-i-stay sa Gedli. Ayan o, diyan ka lang sa Gedli. Kahit ano pong gawin yan, hindi mapapalis yung king mo. Kasi every time babantayan ito stalemate. Of course, sasabihin nyo, ba't mo pinastalemate? Bobo mo naman. Ayan, ganyan yung mga comment nung nakaraan eh. O, anong gagawin mo? Paano mo i-improve? Itulak mo na yung pawn. Stalemate na naman, kaya lalayo ka na naman. Paano mo itutulak yan? Hindi mapapalis yan. And eventually, kahit magtulak ka na, ayan stalemate lang po ang kakabagsakan. Ayan, sa mga hindi naniniwala, gamitan nyo na ng engine. Kasi nung nakarang tinuro ko yan, dami kong basya, nagtuturo daw ako mali. Tapos ang mga sagot nila, bobo lang kasi yung tumitira sa kabilang side, kaya natabla. GM yan! Ba't siya pumayag ng tabla? Anyway, natabla po ako dyan. Tapos, natabla din si Coach Rolly, no? So, ang naging score namin dyan, alam ko, 2.5 eh. Tabla din si Ninong, Ed Borigas, kalaban niya WGM na babae. Tapos panalo yung board 6 namin 2.5, 3.5 kalaban namin Russia. Meron po ang Russia ang naka-field sa kanila 3 grandmaster ata tapos puro IM. Tapos kami pogi lang yung board 1. Anyway, natalo kami. Kaya ang ending
sayang. Muntik na kasi kaming makatabla mo na, close fight eh. Anyway, salamat po ulit sa Filipino chess player dyan sa Hong Kong na tumulong sa amin, na very supportive kay Ninong Ed Borigas. Salamat po sa pag-imbita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Abangan nyo po yung ibang game ko pa na i-analyze. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.